Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30 taon, nakatira sa Cebu City. Kamakailan lamang lubos akong masaya sa bawat araw na lumilipas. Hindi pa natagalan, naihiwalay na rin ako sa aking asawa at parang isang malaking bato ang naalis sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay nagsimula na akong mabuhay ng tunay. Walang hiwalay na walang luha at sakit. Siyempre. Ngunit ang dahilan ng aming paghihiwalay ay talagang parang nobelang hindi mo mapapaniwalaan. Maraming tao ang nagsasabi na mas mainam na ang malayo sa pamilya ng asawa, ngunit sa aming kaso, ang biyenan ko mismo ang lumipat sa aming tahanan nang wala man lang konsultasyon sa akin. Mula noon, ang dating hindi gaanong masayang buhay mag-asawa ay naging ganap na impyerno. Ang mapangyayari pagkatapos noon ay napakakilabot at nakakasuya pang isipin muli. Ang asawa ko at ang kanyang ina, makapareho silang ugali. Ang taong akala ko ay kapalaran ko pala ay ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Napagtanto ko ito nang malapit na akong magpasya na maghiwalay. Ngayon, nakalaya na ako mula sa asawang parang kaawe at mula sa biyenang walang habas na nagpahirap sa akin. Ibabahagi ko sa inyo ang buong kwento. 4 na taon na ang nakalipas nang kami ni Ramon ay ikasal. Pagdating sa paghahanap ng kasintahan o asawa, hindi naman ako naghahanap ng perpekto. Ordinaryo lang naman ako, kaya ordinaryo rin ang inaasahan ko sa iba. Naniniwala ako na kahit anong kulang, maaari naming ayusin habang makasama. 3 lang ang aking kondisyon. Una, dapat makatugma ang aming pagpapahalaga sa buhay. Pangalawa, dapat masipag siya. At pangatlo, hindi dapat mabigat uminom ng alak at hindi naninigarilyo. Ang dahilan ng huling kondisyon ay dahil sa aking karanasan, ang maganitong bisyo ay mahirap talaga baguhin at ang katamaran, sa palagay ko, ay likas na at hindi na mababago. Nung nililigawan pa lang niya ako, wala akong nakitang kahit anong bagay na nakpapababa ng aking tiwala sa kanya. Alam niyang ayaw ko sa sigarilyo at alak, kaya hindi siya umiinom maliban sa mga inuman sa opisina, at ang sigarilyo pinigilan niya talaga. Bago pa man kami, sinabi niyang naktatangkang tumigil na siya at dahil ayaw ko ron, magagamit niya ito bilang dahilan para tuluyang tumigil. Aminin ko, hindi ko buong-buo na pinaniwalaan iyon. Handa ako noon na hiwalayan siya kung manigarilyo ulit siya. Ngunit hindi ko inaasahang talagang titigil siya. Kaya nang makita ko ang kanyang determinasyon, tinanong ko ang mga kaibigan ko ilang buwan ba bago masabing tuluyan na itong tumigil. Ang kanilang masagot ay nagpapakita kung gaano kahirap ang tumigil sa sigarilyo. Ay, nakita mong tumigil siya? Seryosong tao pala iyan at talagang nakmamahal sa iyo. Paano niya nagawa iyon? Ang boyfriend ko. Sinabi na niyang titigil 5 taon na ang nakakaraan hanggang ngayon naninigarilyo pa rin. Huwag ka masyadong magtiwala dahil lang sa pagtigil sa sigarilyo. Alam ko ang matumitigil ng 10 taon at biglang bumalik pa ng mas malakas kaysa dati. Bigyan ko siya ng mataas na marka para sa kanyang pagsisikap. Anuman ang dahilan titigil man siya o nagtatago lang muna ang katotohanang nakpigil siya sa sigarilyo habang kasama ko ay nagpapakita ang respeto niya sa aking kagustuhan. Bago kami ikasal, tinanong ko siya ng direkta, sigurado ka ba sa iyong mapangako? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi ko pahaharapin ang pamilya natin sa sigarilyo o labis na inuman. Noon pa, lagi ba akong sumunod sa gusto mo? Minsan lang kita sabihin, hindi na ako umuulit, hindi ba? Totoo naman iyon. Kaya huwag nang mag-alala at pakasalan muna ako. Sa pangako niyang iyon, ikinasal kami. Mayos ang aming pag-ibigan bago mag-asawa at maging sa paghahanda ng kasal ay walang malalaking problema. Kaya akala ko, magiging ganon din ang buhay asawa, simple at payapa, basta makasundo lang kami. Ngunit ang buhay ay hindi sumusunod sa ating mga plano, lalo na ang buhay na may asawa. Sa unang taon ng aming pagsasama, hindi naman masasabing may malaking problema. Pareho kaming nagtatrabaho. Si Ramon ay may sariling maliit na negosyo at ako ay nagtatrabaho sa accounting department ng isang malaking kumpanya sa Cebu City.
Ang trabaho ko ay napakadelikado pagdating sa mga numero hindi pwedeng magkamali, kaya palagi itong mataas ang pressure lalo na sa katapusan ng buwan, katapusan ng quarter, at katapusan ng taon. Si Ramon naman ay medyo maluwag ang oras. Siya ay nasa import-export na negosyo at maliban sa kailangang pumunta sa ibang bansa paminsan-minsan, karaniwang libre siya sa araw-araw, kaya nung may oras siyang pumunta sa golf kasama ang mga kaibigan at business partners kahit araw ng Lunes o Martes, hindi na ako nagtataka. Naisip ko na ang may mas maraming oras ay siyang dapat mag-alaga ng bahay. Ngunit si Ramon ay halos walang alam sa gawaing bahay. Alam ko ito noon pa bago pa man kami mag-asawa, nakatira siya sa kanilang bahay kasama ang kanyang ina at ang kanyang ina ang gumawang lahat para sa kanya pagkain, damit, lahat kaya hindi talaga siya sanay. Ramon, hindi pwedeng iwan mo ang basahang damit ng ganyan ng maraming oras bago iprito sa washing machine amoy na iyon at dimalis ang amoy kahit labhan mo, at pag nilabhan mo, kailangan mong i-check muna bago ilagay sa dryer kaya punong kulubot iyan. Ay sorry naman, nakalimutan ko na agad ilagay, kaya natagalan, at kapag may kulubot, kailangan mong plansahin, hindi ba? Bakit mo pahihirapan ang sarili mo ng 2 beses? Nang unang nakasama ko siya sa bahay, toto namang nasorpresa ako. Alam ko nang hindi siya sanay sa gawaing bahay, ngunit hindi ko inakala na kailangan ko siyang turuan ng bawat maliit na bagay parang nagtuturo sa isang bata. At hindi lang iyon parang isang batang nagtatampo pa. Ay naman, bakit ba ang dami-daming gagawin sa bahay? Hindi ko talaga kaya ito. Sino bang sanay na agad? Lahat nag-aaral. Nang mag-solo living ako pagkatapos ngang trabaho, doon ko rin natututo, kaya subukan mo rin. Ginagawa naman niya ang sinasabi ko, ngunit hindi ko matandaan na kahit isang beses na nagustuhan ko ang resulta. Sa paglalaba, paglilinis, pahuhugas ng plato wala ni isang beses na natapos niya ng mayos ang kahit anong gawaing bahay. Para sa kanya, ang mga gawaing ito ay gawain ng ibang tao, hindi niya. Kung iniisip niya na ito ay sarili niyang responsibilidad din, hindi niya gagawin ng ganon kahusay na kalalimutan. Sa simula, lagi akong nagsasalita. Pagkatapos ngang ilang buwan, pagod na ako sa paulit-ulit na parehong usapan. Pagkatapos ng matagal na overtime sa trabaho, pabalik sa bahay at makita ang magulo, sobra na ang aking pagod na maging galit pa. Kaya nagdesisyon kaming mag-hiring, kasambahay isang beses sa isang linggo, isang araw lang, kahanga-hanga talaga ang epekto. Isang beses lang siyang dumating sa isang linggo, ngunit halos 4 o 5 araw na malinis ang bahay. Sa katapusan ng linggo, si Ramon at ako ang naglilinis. Hindi siya libre sa bayad, ngunit isang beses sa isang linggo lang naman, 20,000 piso bawat buwan ang halaga ng malinis na tahanan at walang away sa asawa ay sulit na sulit. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, nabuntis ako at ipinanganak ang aming minamahal na anak na babae si Mia. Hindi ito aksidente. Mula pa bago kami ikasal, nakasundo na kaming si Ramon na magkaanak ng maaga hanggat maari. Inisip namin na kung magkakaroon na rin naman kami ng anak, mas mabuti pang bata pa kami para hindi masyadong mahirap. Sa simula nga aming pagsasama, dahil sa mga pagtatalo namin tungkol sa gawaing bahay, nag-alala ako kung tama bang magkaanak na kami sa ganoong sitwasyon. Ngunit nang dumating na ang kasambahay at naging maayos na ang aming relasyon, nagpalit ang aking pag-aalala at maayos na akong nagsilang kay Mia. Ngunit lumabas ang bagong problema. Nang mag-maternity leave ako, kaya pa naming pamahalaan ang lahat. Ngunit nang bumalik ako sa trabaho, wala kaming mapagkakatiwalaan na mag-alaga kay Mia. Sa huli, ang aking magulang ang tumulong. Nang tanungin ko sila, agad nilang tinanggap sinabi nga aking ina na alagaan niya ang apo niya. Kaya maraming utang na loob ang aming pamilya sa aking mga magulang mula sa pagkain, inday na pabrika ng palagi nilang ibinibigay sa amin, mga ulam, hanggang sa pag-aalaga ng aming alagang aso kapag parehong abala si Ramon at ako. Sa loob ng maraming taon, halos pinalaki na aking mga magulang si Mia, hindi biro iyon.
at hindi pa sila tumatanggap nga aking binibigay na allowance. Mama, bakit mo ibinabalik ang perang pinapadala ko? Ano kang allowance? Nagtatrabaho pa ang papa mo, kaya hindi kailangan. Ilagay mo na lang iyon sa inyong gastusin sa bahay. Mama, hindi lang basta ibinibigay iyon para iyon sa pagod ninyo sa pag-alaga kay Mia. Naku, kung gusto mong magpasalamat, samahan niyo kami sa kainan balang araw. Ang perang pinadala mo, iginastos ko na para sa malaruan at damit ni Mia. Ang aking magulang ay medyo mayos ang buhay, totoo iyon. Ngunit kahit ganon, hindi madaling mag-alaga ng apo sa kanilang edad. Maraming lolo at lola ngayon ang tumatanggi kahit bayaran sila, ngunit ang aking magulang ay hindi lang tumatanggap. Tinatanggihan pa nila ang allowance at wala silang kahit kapiranggot na pagmamayabang sa ginagawa nila para sa amin. Sa kabilang lahat na tulong na ito, isa pang bagay ang nagsimulang lumabas ang ugali ng aking biyenan. Si Nanay Carmen, ang biyenan ko, ay madalas gumagawa ng bagay na labas sa ordinaryong pag-ugali. Sa simula, hindi ko ito napansin. Noong maaga pa lang sa aming pagsasama, kaya-kaya pa niyang magpigil. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalala na pagdating sa pera. Anak, alam mo namang malapit na ang aking kaarawan, hindi ba? Oo naman, nanay, naalala ko iyon. Nakita ko sa isang department store ang isang bag na gusto ko. Nagpadala na akong link sa telepono mo, ayos na lang na iyon ang bilhin niyo para sa akin. Bakpo, para hindi ka na mahirapang mag-isip ng regalo, pinili ko na para sa inyo. Sa bawat espesyal na okasyon, kanyan palagi siyang may mahal na bagay na gusto niyang bilhin namin para sa kanya. At hindi lang iyon, minsan, pumunta siya sa mga mamahaling restaurant kasama ang mga kaibigan, sa katatawak na may kakulangan ang kanyang pra at hihilingin sa amin na isettle ang bill. Hindi naman siya mahirap. Binibigyan na namin siya ng credit card para sa pangaraw-araw na gastos, grocery, gamot at iba pa. Bukod doon, mayroon siyang sariling condominium at naiwan pa ngang yumaong biyenan niya ng sapat na pera para mabuhay ng maayos hanggang sa katandaan niya. Toto, hindi kami nagbibigay ng allowance sa kanya, sa halip ay credit card ang ibinibigay namin. Ngunit yung card ay galing sa aming pinagsamang household budget, hindi sa personal na pera ni Ramon. At hindi ko naman binibigyan ng ganitong credit card ang aking sariling magulang. Marami akong masasabi tungkol doon, ngunit pinili kong tumahimik na lang. Kasi ang nanay naman, wala siyang kakayahan, hindi katulad ng iyong mamagulang na may pera. Iyon lagi ang dahilan ni Ramon. Mas malapit ang bahay ng biyenan sa aming tirahan, 10 minuto lang sa kotse. Ang bahay naman ng aking mga magulang ay mahigit 1 oras mula sa amin kapag rush hour. Kaya paminsan-minsan, kapag parehong abala kami, humihingi kami ng tulong sa biyenan na bantayan si Mia saglit. Ngunit sa bawat pagkakataon, laging mayroon siyang dahilan na kalimutang appointment, kakaalis lang daw, ni minsan ay hindi niya binantayan si Mia. May isang pagkakataon na talagang kailangan namin ng tulong. Nasa ibang bansa si Ramon para sa negosyo at ako naman ay kailangang mag-overtime dahil sa problema sa opisina. Ang aking mga magulang sa kasamaang palad ay nasa biyahe sa malalayong lugar, kaya wala na akong ibang mapagkukunan ng tulong kundi ang biyenan. Nanay, pasensya na po. Pwede po bang bantayan si Mia bukas? Ako na ang magdadala sa kanya sa preschool sa umaga. Kailangan lang po na sunduin siya pagkatapos ng klase. Nga alas 10 ng gabi ako makakawi. Ay naku, hindi ko alam ang gusto at ayaw ngang batang iyan. Hindi po siya makulit. Mag-isa siya nagbabasa o naglalaro lang. Hindi siya nagrereklamo. Ay sina nga. Salamat po talaga, nanay. Iyon ang tanging beses na ipinagkatiwala namin si Mia sa biyenan at naging huli iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsabi si Nanay Carmen na nasaktan ang kanyang likod sa pag-alaga kay Mia. Nag-aalala naman ako, kaya dinala ko siya sa isang orthopedic clinic malapit sa amin. Nagpatingin kami, nagpa-x-ray, lahat ng iminungkahi ng doktor. Nanay, okay na kayo ngayon, okay? Paano maging okay kung hindi nga ako makatayo ng tuwid? Wala naman pong nahanap na problema ang doktor.
Baka kailangan pang pumunta sa ibang ospital. Kung gusto ninyo, pumunta tayo sa ibang klinik bukas. Mas gusto ko pa yung albularyo o kaya yung tradisyonal na therapist. May kilala akong magaling na hilot, galing pa sa Maynila. Sige po, subukan ninyo. Mahal lang doon ha. Sa huli, hinihingan lang pala niya akong Ngunit ano ang magagawa ko, nagsasabi siyang may sakit, ibinigay ko ang aking credit card. Nanay, heto ang card ko, gamitin po ninyo para sa paggamot ninyo. Ibinigay ko ang aking sariling card, hindi ang card ni Ramon dahil may mas magandang cashback ang card ko para sa mga medical na gastos. Hindi ko alam na magiging malaking problema iyon. Nang dumating ang billing statement, halos matumba ako sa nakita. Ginamit niya ang card kong 2 buwan nang walang abiso. Pumunta siya sa mga hilot, sa klinika, sa hospital pero hindi lang para sa likod niya. May receipt pa para sa internal medicine at may bayad pa sa taxi na sinasakay niya papunta sa mga pagpupuntahan, lahat sa aking credit card. Hindi na ako nagpakatiwala muling pag-alaga kay Mia sa kanya. At pagkatapos noon, ilang linggo pa ring inulit ni Nanay Carmen ang kwento, ang isang araw na pag-alaga kay Mia, parang malaking sakripisyo iyon para sa kanya. Ang aking ina naman ay ilang taon na ring nag-aalaga ng bata, nang walang reklamo at walang pagangkin ng gantimpala. Sa kabila nito, nagbabago na rin si Ramon. Bago kami ikasal, masipag siya at aktibo. Ngayon, ang nakikita ko sa kanya araw-araw ay higa, TV, tulog. Palagi siyang nakahiga. Ang mga dati niyang sports, jogging, badminton, swimming, nawala na lahat. Napakaraming pagkakataon ay umuwi siya ng hating gabi at bumubulong ng paulit-ulit na pagod ako. At saka nagsimula akong mapansin ang amoy ng sigarilyo sa kanyang damit. Matalas ang aking ilong pagdating sa sigarilyo, palagi akong nakakaamoy nito kahit malayo. Ilang beses na akong nakahalata, ngunit sa simula ay inisip ko na lang na baka nagmula ito sa ibang tao sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-aalinlangan, tinanong ko na siya, "Ramon, naninigarilyo ka ba?" "Hindi." "Ang sabi mo, naninigarilyo?" Huwag mo akong pag-usapan ng walang basehan. Bakit ba lagi ang damit mo ay may amoy ni sigarilyo? Kagabi, sabar, madaming naninigarilyo sa tabi namin, nahawahan lang dahil sa lakas ng kanyang pagtatanggi. Itinulak ko sa isip ko ang aking hinala. Ngunit hindi pa nakalipas ang 1 linggo, nahuli ko siya. Nagsabi siya na pupunta sa parking lot saglit. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, lumabas ako at nakita ko siyang walang kahiyang naninigarilyo at may kasama pang filter na yari sa disposable chopstick para hindi agad mamoy ang hininga niya. "Ramon, ano iyan?" "Mahal, bakit ka lumabas?" Inisip ko, bakit ka nanggangalaga? Hindi ka ba nagsabi na hindi ka naninigarilyo? Kailan pa? "Sorry. Kaso, napakahirap ng sitwasyon ko ngayon sa negosyo. Saglit lang ito. Iyon ba ang dahilan? At ang bata narito, si Mia, sa bahay natin." Sinabi niya na titigil, ngunit pagkaraan ng ilang araw, naamoy ko pa rin. Hindi lang sigarilyo ang lumabas na muli. Marami rin siyang ininom. Naintindihan ko na maraming inuman sa katapusan ng taon at hindi iyon kailangang ipagbawal. Ngunit napakahirap na tanggapin ang paulit-ulit na pag-uwi niyang lasing ng lasing hanggang sa punto na nagpapatuloy pa siyang pag-inom sa bahay pagkatapos labas. Pabago-bago na rin ang kanyang ugali, madaling mairita. Nagiging mainit ang ulo sa mga malilit na bagay. At si Mia, walang oras si Ramon para sa kanya. Palagi siyang may magagawa, palagi siyang pagod. Ang tanging oras na nakikita ni Mia ang ama niya ay kapag umaga bago umalis o kapag katapusan ng linggo, at kahit iyon, natutulog pa rin ang tatay niya. Nung mag-drawing si Mia sa preschool at sinabi ng guro niya na gumuhit ng pamilya, ginuhit niya ang tatay niya na natutulog. Iyak ako sa lublub ko nang makita iyon. Isang araw, nagpunta si Nanay Carmen sa bahay at nakita si Ramon na nagahiga ng tanghali. "Ramon, bakit ba kasing taba-taba mo na? Tignan mo ang sarili mo." "Kasi, Nanay, hindi siya gumagalaw sa bahay." "Huwag ka ngang magreklamo diyan.
Siguro ikaw ang may kasalanan, hindi ka nagpapaluto ng masustansyang pagkain para sa iyong asawa. Noong kasama ko siya, masipag naman siya at hindi ganyan. Inakusahan akong biyenan ko na dahil sa hindi ko pagiging magandang asawa, kaya ganon ang naging si Ramon, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30 ang kailangan pa bang ingatan at alagaan tulad ng bata. At sa ibabaw na lahat naging mas malala ang kanyang negosyo. Alam ko nang hindi maganda ang kalagayan ng ekonomiya. Sa aking trabaho sa accounting, palagi akong updated sa mga economic trends. Ilang beses ko na siyang pinagbabalan huwag mamuhunan ng malaki, huwag mag-expand ng negosyo sa panahon ng pag-aatubili. Ngunit may narinig siya mula sa isang kakilala, isang investment opportunity sa Davao. Isang malaking proyekto, sinabi nila, na magre-resulta ang 10 beses ang kita. Pinigilan ko siya, ngunit hindi siya nakinig at nakamali ang lahat. Ang gobyerno ang lugar ay nag-intervene sa proyekto at natigil ang construction. Ang pera na ipinuhunan ni Ramon ay galing sa pondong negosyo at nalaman ko lang pagkatapos kumuha pa siya ng karagdagang utang nang hindi ako tinatanong. Kabuuan, 6 na milyong piso ang aming utang. Ramon, sinabihan kita. Ilang beses ko nang sinabi na huwag ngunit hindi mo ako pinakinggan. At ngayon, karagdagang utang na hindi ko man alam, umabot na sa 6 na milyon. Sorry, akala ko talaga magiging okay. Kailangan siguro nating ibenta ang bahay at lumipat sa mas maliit. Malapit na akong mahimatay sa sinabi niya. Alam ko namang iyon ang tanging solusyon, ngunit ang katotohanan ganon siya kagalaw ng walang maayos na plano ay talagang nakakagulat. Kaya naghahanap na kami ng bagong bahay, isang mas maliit, mas murang bahay. Muli, ang aking mamagulang ang dumating para tulungan kami. Hija, naghahanap ka pa rin bang bahay? Opo mama, nagpapunta pa rin sa iba't ibang real estate agent, ngunit wala pa ring maganda. Nahanap ako. May unit sa isang condominium dito sa malapit na may lumabas na at mura ang presyo, malaki pa, 40 square meters. Hindi po kami maring mag-aral ng ganun kalaki mama, katulad na lang iyon sa dati naming tinitirhan. Kausap na namin ng papa mo, gusto naming tumulong sa inyo, pumunta ka muna rito. Tumakbo agad ako sa bahay ng aking mga magulang. Totoo ang sinabi ng aking ina. Orihinal na plano namin ay lumipat sa isang mas maliit na unit, halos kalahati ng laki ng aming dati. Ang natitirang pera ay gagamitin para bayaran ang utang. Inilabas ng aking ina ang isang passbook. Hija, sapat ba ito? Lumipat na kayo doon, malapit kami at mas madali ang pag-alaga ni Mia sa amin. Mama, Papa, pasensya na kayo at patuloy kayong nagbibigay sa amin. Wala kaming ibang dahilan kundi gusto naming hindi kayo mahirapan. Huwag nang magsalamat at mag-ayos na lang kayong lipat. Kung lumipat kami doon, 5 minuto lang ang layo namin sa aking magulang, mas malapit din sa aking opisina. Nang mapag-usapan namin ni Ramon, masaya siyang masaya. Totoo ba, handa silang tumulong? Oo, ngunit hindi ko agad tinanggap. Kausapin ko muna kita. Anong kausapin pa? Siyempre, salamat na lamang tayo. Tumawag na tayo kay mama ngayon. Nagpalipas si Ramon ng oras sa pagtatawag sa aking ina, isang bagay na hindi niya gaanong ginagawa noon. Desisyon ay ginawa namin sa awa at pasasalamat. Tinanggap na namin ang tulong ng aking magulang. Lumipat kami sa bagong tirahan, mas lumang 5 taon kaysa sa aming dati, ngunit mas malaki at mas magandang ayos. Nagparenovate kami saglit bago lumipat at naging mas maganda pa. Si Mia ay walang alam sa lahat ng komplikadong bagay, masaya lang siya sa bagong bahay. At ang pagitan namin sa aking magulang ay 5 minuto na lang, mas madali na ang lahat. Umasa akong sa bagong tirahan, lahat ay magiging mayos na. Ngunit isa pang kaguluhan ang naghihintay sa amin, gawa ni Nanay Carmen. Ay naman, napakagandang bagong bahay ninyo. Ilang square meters ba ito? 5 square meters ang dagdag kaysa sa dati, nanay. Mas maluwag pa. At ang ganda ng renovation, mas maliwanag nga. 1 linggo pa lang kaming lumipat nang magsimulang magsalita si Nanay Carmen na gusto niyang bisitahin kami. Ilang beses niyang sinabi iyon, kaya sige inaayos
namin ang bahay kahit hindi pa tapos ang paglalagay ng gagamit at isinalubong namin siya sa isang maagang house blessing. Sana ay nakapunta pa rin ang aking ina para tulungan sa pag-ayos ngunit dahil sa pagbisita ni Nanay Carmen, hindi na siya nakapunta. Para maging masaya ang lahat, nagluto akong maraming pagkain lalo na ang mga paboritong ulam ni Nanay Carmen, inihaw na tilapia, kare-kare at pinakbet na may bagnet, lahat ay nilatang sagana para may mayuwi pa siya. Ikinalat ni Nanay Carmen ang sarili sa buong bahay, binuksan ang bawat pinto, tumingin sa bawat sulok, patuloy na nagpupuri. Ngunit nang matapos ang hapunan, maalas 10 ng gabi, hindi pa rin siya nagpapaalam. Nagpadala akong tingin kay Ramon. Nanay, handa na tayong umuwi, ihahatid na kita. Ganun ba kaaga? Nakakaakit kaya ang bahay ninyo, hindi ko napansin ang oras. Antok na rin kasi kami. Ay, hayaan mo na lang ako, dito ngayong gabi at bukas na lang ako makakawi, napagod na kasi ako. Nagbitif akong malalim na buntong hininga sa loob ng aking dibdib, ngunit sabi ko, sige po. Inayos ko ang isang kwarto para sa kanya at naglatag ng makapal na kumot. Isang gabi na naging 2 gabi, 2 gabi na naging 1 linggo. Sa simula pa lang, sinabi niyang bukas na ako aalis. Pagkaraan ay ilang araw pa lang, wala na akong lakas na makipagtalo pa, kaya sige. Ngunit sa buong panahon ng pananatili niya, walang tigil ang kanyang puna at panghihimasok. Parang may bagong boss na pumasok sa opisina, ngunit ito ay sa sariling tahanan ko. Anak, tawag ba iyon sa hapunan? Itong pagkain na ito. Bakit po, nanay? Pati umaga, tinapay at gatas lang? At ngayon, wala man lang sabaw o karne? Nanay, ganyan po talaga kami kumain ng umaga, tinapay lang. At si Ramon, nagda-diet siya, kaya sinisigurado kong hindi masyadong mabigat ang kain namin. Ang reklamo ni Nanay Carmen ay walang sabaw at walang karne sa hapunan. Si Ramon ay mahilig talaga sa sabaw at karne, alam ko iyon. Ngunit ang sabaw ay pinigilan ng doktor dahil sa mataas na sodium sa resulta ng kanyang check-up. At ang karne, 3 beses lang sa 1 linggo dahil sa tanghalian, siguradong kumakain na rin siyang masustansya sa labas. Anong diet? Iyan ang dahilan kung bakit mahina ang lalaki mo. Walang lakas kasi walang maayos na pagkain sa bahay. Halika, iyan ang mantikilya, iluto mo ang karne ngayon. Nanay, naalala ko. Ay, sarap. Ito ang lutuin ng tunay na ina. Dati pa, ikaw ang nagluluto sa amin ng ganito, nanay. Bukas, mas marami pang iluluto ko para sa inyo, basta makatira lang muna ako rito. Nakikinig ako sa kanilang 2 tagumpay nang hindi man lang tinig ng malayo, parang hindi ako naroon sa sarili kong bahay. Hinahadlangan nila ang lahat at si Ramon naman ay masayang nakasettle sa sitwasyong iyon. Pumunta na lang ako sa kwarto. Ilang araw pa lang ito, matapos na rin, sabi ko sa sarili ko, dumating na ang inaasahang araw na dapat na siyang umuwi. Ang lamig lang, nanay, matagal na ring walang tao sa bahay ninyo, kailangan na ring ibukas iyon at baguhin ang hangin. Pupunta lang ako roon para buksan at babalik na agad. Ang daming kwarto dito, hayaan mo na lang akong manatili pa saglit. Hindi na muli akong nagpigil at tinawag ko si Ramon sa kwarto. Ramon, kailan na ba uwi ang nanay mo? Pakisamahan mo siya ngayon pauwi, ilang linggo na siyang narito. Ay mahal, 1 linggo pa lang naman, nagtatampo ka na, maluwag naman ang bahay, hayaan na lang nating manatili ang nanay. Ang aking ina ay nag-alaga pa rin kay Mia habang naroon ang nanay mo rito, bakit hindi rin siya ang mag-alaga sa apo niya? Sige na, kausapin ko na lang ang nanay ko, ikaw na ang mag-usap sa kanya. Hindi niya kayang sabihin sa sarili niyang ina na umuwi na, kaya ipinasa sa akin ang responsibilidad, napakagaling. Habang nagtatalo kami, pumasok si Nanay Carmen sa usapan. Hija, hindi ba mas masaya kayo kapag kasama ko kayo? Ang lolo at lola ni Mia, mas masaya ka rin, hindi ba? Bago pa ako makasagot, si Ramon na ang sumagot. Mas nagiging mayos ang utak ko kapag nandito ang nanay, para akong nakakakuha ulit ng lakas para sa negosyo. Huminga ako ng malalim.
Nang lumipas ang isa pang linggo at hindi pa rin siya umalis, na pagtanto ko ang totoong dahilan kung bakit gusto ni Ramon na manatili ang kanyang ina. Habang nandun si Nanay Carmen, iyon ang dahilan niya para hindi na gumawang gawaing bahay. Pagtatanungin ko siya, mamaya na. At si Nanay Carmen ay sasaksag sa mga gawaing hindi ginagawa ni Ramon, at pagkatapos ay sisisihin ako na hindi ko pinipilit si Ramon na gumawa. Para kay Ramon, perpekto ang sitwasyon. Walang responsibilidad sa bahay, may mag-alaga sa kanya at hindi na rin siya nasasalang pala sa akin. Isang gabi, kinausap ko siya ng seryoso. Ramon, hindi pwedeng ganito magpakailanman. Asawa mo ako, hindi ang nanay mo. Kailangan na siyang umuwi ngayong gabi. Ikaw, bakit mo naman siya palalayasin? Malamig sa kanilang bahay. Matanda na siya, wala ka bang awa? Iyon ang sagot niya. At iyon ang huling sinalang ang aking pasensya. Alam mo, kung ganyan ang tingin mo sa sitwasyon namin, sige, kung ayaw mong ihatid siya sa bahay nila, ikaw na lang ang sumama sa kanya ron, dahil ang bahay na ito nasa pangalan ko ito. Binili ng aking mamagulang para sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Hiwalayan na tayo. Ramon, nagulat siya. Nag-ayaw siya na akong kausapin, muli naktakbo siya sa sala. Nanay, umalis na po kayo ngayon. Halika, magdala ng gamit ninyo. Ano? Pinalayas mo ang sariling ina mo. Huwag na kayong magtalo, pumunta na lang tayo sa inyo, nanay. Nagsimulang sumigaw si Nanay Carmen, ganito ka palang anak. Pinalaki kita. Ngayon, palalayasin mo ang sariling ina mo dahil sa isang babae. Tahimik lang akong nanonood ng lahat ng iyon mula sa kabilang sulok ng sala. Si Nanay Carmen ay umalis na ng gabing iyon sa wakas, bumalik sa kanyang sariling bahay. Si Ramon naman ay nagsimulang humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya alam na gaano ko ka-stress ang lahat, ngunit iniabot ko sa kanya ang papel na matagal ko nang inihanda mula bago pa man siya sumagot sa akin ng gabing iyon. Alam ko na ang kanyang sagot kahit hindi ko patanungin. Ilang buwan ko na ring pinag-isipan ang lahat ng ito. Ang lahat ng mga pangako bago kami ikasal na sinira niya. Ang pagiging tamat at walang responsibilidad bilang asawa, ang kahiyahiyang pagiging ama, ang pagkawasak ng aming pinansyal dahil sa kanyang pagmamatigas. Ang lahat na araw na naramdaman ko na nag-isa kahit may kasama. Isinumite namin ang mapapel ng annulment. Si Mia ay nanatili sa bahay kasama ako. Si Ramon, lahat ng kanyang gamit ay inilipat sa bahay ng kanyang ina. Kung paano siya namumuhay ngayon, wala akong pakialam. Isang beses o dalawang beses sa isang buwan, may karapatang makita ni Ramon si Mia. Ngunit ilang beses lang iyon nangyari at pagkatapos, hindi na siya bumalik para bisitahin ang anak niya. Iyon lang pala ang kanyang pagmamahal, may hangganan. Ang aking mataon ng pagmamahal, pag-asa, kalungkutan, at pananalig sa taong aking napiling kasama na tapos na. Kasama na rin ang relasyon ko sa biyenang nagpahirap sa akin. Ngayon, si Mia at ako at ang aking magulang ay nagsasama-sama tuwing katapusan ng linggo. Pumupunta kami sa Ayala Center, sa mga parke sa Cebu o sa Dalampasigan. Masaya kami. Salamat sa inyong pakikinig.